Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Kasal, guest ang isang sikat na fast food mascot na nakabarong attire. Kinaaliwan, online. Netizen, ibinahaging hiling ng nasakyang Grab driver, kinaantigan ng publiko. Video ng overloaded na truck ng basura, binatikos ng netizens at ng LTO. Lifetime free fuel incentive ni First Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz muling pinag-usapan online sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Mga mananayaw sa Panagbanga Street Festival Competition, nalapnos ang paa, hinimatay sa tindi ng init. At Andrea Del Rosario may paalala sa mga mahilig gumamit ng fake lashes matapos sumailalim sa minor eye surgery. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ng makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, kinaaliwan online ang kasal ng isang mag-asawa na ito dahil sa kakaiba nilang guest sa reception ng kanilang kasal. Tila ito kasi ang naging highlight at bida sa pagbibigay ng saya sa guest dahil aba sa pagpasok nito, nakabarong and pants din itong si Jollibee. Ang buong kwento panoorin sa trending report na ito. Maraming netizens ang naaliw sa kasal na ito ng isang couple dahil sa kakaiba nilang bisita sa reception ng kanilang kasal. Sa gitna kasi ng pag-welcome sa mga guest, isa sa pumasok ay ang sikat na mascot ng local fast food brand na si Jollibee. Ang atake tuloy tila VIP guest dahil sa nakakaaliw nitong entrance sa reception area. Sa viral video rin na pinost ng director Scott Bayrad sa TikTok account, makikita na nakasabay din sa tema ng kasal ang mascot na nakabarong pa at black pants. Mainit naman siyang welcome ng ibang guest habang sumasayaw pa nga ito palapit sa newlywed at ibinigay ang kanyang dalang regalo. Maraming netizens naman ang naaliw at humanga sa naturang mascot na nakabarong pa. Anila, ang lakas daw ng appeal nito habang naglalakad sa gitna. Natuwa naman ang ilan dahil tila pang all-around events itong mascot at ready kung saan man mapunta. Ayon sa ilang komento, branch owner daw pala itong si bride at groom at sadyang naging VIP guest nila ang mascot. Sa ngayon, mayroon ng 3 million views ang kasal na ito sa TikTok at nagbahagi ng kanilang childhood memories sa classic pampasaya ng mga kabataan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, kinaantigan sa social media ang post na isang netizen tungkol sa kanyang nasakyan na ride-hailing app driver. Sa pagsakay kasi nito ay makikita ang isang placard na humihiling ng tulong pinansyal para sa kanyang asawa na sumasailalim sa dialysis. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Maraming netizen ang nagpaabot ng donasyon at dasal para sa isang ride-hailing app driver kung saan humarap sa dialysis ang kanyang asawa. Ito ay matapos mag-trending ang post ng netizen na si KM Molato kung saan bidahagi nito ang kauting hiling na naturang driver. Nag-book si KM ng ride upang sana pumunta sa kanyang tita pagkatapos nito magtungo sa simbahan. At pagsakay nito ay agad nakita ang cardboard sa likod ng upuan sa harapan kung saan nakasulat ang paghingi ng tulong ng driver na nakilala bilang si Tatay J. Hapitana. Ayon kay KM, nagkikidi dialysis ang kanyang asawa na naging komplikasyon ng kanyang sakit sa diabetes.
Pagbabahagi ng driver sa kanya ay lubos silang kailangan ng tulong pinansyal para sa gamot, laboratorio at iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Agad na naantig dito ang maraming netizen kung saan umabot ito sa higit 30,000 shares sa Facebook. Marami rin ang nagpadala ng donasyon para kay Tatay J habang sa ngayon ay wala pa ring update ang naturang uploader. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang kwento, isang sistema ng basura sa bansa ang nagpapainit ng ulo ng mga Pinoy, lalo nang hindi masunod-sunod na tamang pagre-recycle ng mga ito. Pero tila may dumadagdag pa sa halimbawang yan na nakuha na ng video ng isang netizen na agad ding nag-viral. Isang overloaded na truck ng basura. Ang mga naging sentimiento ng internet, tutukan sa report ni James Galangue. Mula sa mga paaralan at hanggang sa ilang mga syudad ay nagtatakda ng mga panuntunan patungkol sa proper waste management o tamang pagtatapon ng basura. Pero tila parang mayroon pa rin na sadyang matitigas ang ulo, ngunit hindi ang mga nagtatapon, kundi ang mismo na umunong mga nangolekta nito. Viral kasi ang post ng Facebook page na Parque Serie, ang video na isang overloaded garbage truck sa Bacoor, Cavite na agad rin binatikos ng mga netizen. Pag-alala ng mga netizen ay ang kaligtasan ng mga kasabay nitong motorista at pedestrian, ngayong gabi rin naganap ang naturang video. Habang may parehong mga sentimento rin online, naan nila ay pasaway at maaring pumaldo dahil baka nga naman daw puro kalakal ang dala ng naturang garbage truck. Samantala, mahigpit namang pinapaalalahan ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na mag-ingat at iwasang sumobra sa tinakdang gross vehicle weight ng isang sasakyan o truck. Sa ilalim kasi ng Republic Act No. 8794 o Anti-Overloading Law na hindi maaaring lumampas sa 13,500 kilo ang bigat ng karga ng isang truck o trailer. Kaya naman kung sakaling lalabag ang operator ay mumultahan ito ng halagang katumbas ng 25% na motor vehicle user's charge na angkop sa uri ng sasakyan. Ito'y upang maiwasan ang aksidente sa kalsada at hindi rin makaabala sa iba pang motorista. February 2025, magugulit ang isang tulay sa Isabela ang gumuho matapos dumano isang overloaded na truck at tinatayang nasa 6 na kataong nasugatan sa insidente. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, umaaray na ang mga Pilipino sa unti-unting pagtaas ng presyo ng langis dulot ng nangyayaring gera sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Hindi rin tuloy maiwasan ng ilan na balikan ang lifetime free fuel incentive ni First Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz na nakuha pa niya mula sa pagkapanalo ng 2020 Tokyo Olympics. Ang mga komento ng netizens sa trending report ni Mili Borja. Muli na namang pinag-usapan sa social media ang Filipino weightlifter na si Heidelin Diaz matapos mapansin ng mga netizen na hindi na aniya kailangan mag-alala ng atleta sa pagtaas ng presyo ng langis. Umani ng reaksyon online ng mga post na may birong komento na sana all Heidelin dahil sa lifetime free fuel na natanggap niya matapos ang kanyang makasaysayang panalo sa 2020 Tokyo Olympics. Noong 2021, binigyan si Diaz ng lifetime free fuel incentive ng Phoenix Petroleum bilang pagkilala sa pagkakamit niya ng kauna-unahang Olympic gold medal para sa Pilipinas. Bukod sa lifetime free fuel, tinatayang umabot na sa higit 40 million pesos ang mga cash incentive na natanggap ni Diaz mula sa pamahalaan at iba't ibang negosyante matapos ang kanyang tagumpay. Nakatanggap din siya ng lifetime free flights mula sa AirAsia at 80,000 lifetime free miles kada taon mula sa Philippine Airlines. Bilang pagkilala sa kanyang makasaysayang tagumpay, pinagkalooban din si Diaz ng Presidential Medal of Merit ni noong panahon na Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtala ng kasaysayan si Diaz matapos makasungkit ng gintong medalya sa Women's 55 kg weightlifting event sa 2020 Summer Olympics na ginanap sa Tokyo, Japan. Ito ang kauna-unahang Olympic gold medal ng Pilipinas sa loob ng 97 years mula nang unang sumali ang bansa sa Olympic Games noong 1924. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story,
Sa halip na hiyawan at palakpakan, nauwi sa iyakan ang Panagbanga Street Festival Competition sa Melvin Jones sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines. Ang ilan kasi sa mga mananayaw, nagkalapnos-lapnos ang talampakan. Ang iba, hinimatay at isinugod pa sa ospital. Kung paano ito nangyari, alamin sa report na ito. Maliban sa malamig na klima at masarap na strawberries, isang taunang Panagbanga Flower Festival sa dinarayo ng mga turista sa Baguio City o ang Summer Capital of the Philippines. Pero ang nakapapasong summer vibes tila nagkatotoo kasunod ng kaliwat ka ng ulat ng trahedya sa inaabangang pista. Masakit pa kami na, sir. Ang ilang mananayaw na ito sa Panagbanga Street Festival Competition sa Melvin Jones nagsiiyakan sa sakit. Nagkalapnos-lapnos ang talampakan at hinimatay bunsod ng matinding init. Sa video nakuha ng netizen na si Bench Mendoza, makikitang napalagapak na lamang sa lupa ang ilan sa kanila. Baka sa mga muka ang matinding pagtitiis sa sakit. Ang itinuturong salarin ang inilatag na artificial grass na lalo umanong nagpatindi ng damang init sa mga mananayaw na nagtanghal ng nakapaa. Sa isang statement, inako ni Baguio Flower Festival Foundation Incorporated Executive Committee Chair Anthony De Leon ang responsibilidad sa trahedya. Paglilinaw niya, gumamit sila ng plastic na damo sa pag-asang mapapaganda ang performance area ng mga mananayaw. Gayunman, tiniyak din ito ang koordinasyon sa mga apektadong contingents para makapag-abot ng tulong. Magsagawa ng safety assessment at nangakong kukonsulta muna sa mga kalahok bago gumawa ng katulad na pagbabago sa mga susunod pang mga festival. Payo naman ng netizens, makabubuti raw siguro kung pagsusuotin na lamang ng proper footwear ang mga kalahok lalo't hindi rin naman daw kontrolado ang panahon. Samantala, may ilan din namang nagtanggol sa paggamit ng artificial turf basta't ito raw ay nilagyan ng maayos na infill. Habang pwede rin naman daw na ngayon pa lamang ay taniman na ang field upang hindi na maulit ang trahedya sa mga susunod pang mga taon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, para sa mga kikay na mahilig mag-makeup, may paalala ang former Viva Hot Babes member na si Andrea Del Rosario matapos siyang sumailalim sa isang minor eye surgery. Ang dahilan, maling paggamit ng fake lashes. Narito ang report ni Showbiz Angel. Minsan ka na rin bang nakatulog ng nakasuot ng fake lashes? Ito kasi ang isang nakikitang dahilan ng former Viva Hot Babes member na si Andrea Del Rosario kung bakit siya nagkakuliti. Dahil dito, ang aktres sumailalim pa sa isang minor surgery. Been drinking a lot of antibiotics and medicine but hindi pa rin siya humuhupa, so I need to have it surgically removed. Kaya naman payo ng aktres sa mga tulad niyang mahilig mag false lashes. Lesson of the day, do not use dirty brushes, and when you use your fake lashes, remove it at night. Don't sleep with it, which I did. Bukod sa pagiging aktres at former Viva Hot Babes member, si Andrea ay dati ring naglingkod bilang Vice Mayor ng Calatagan, Batangas. Mga gunita na kamakailan lang naging laman ng mga balita ang kwento ni Del Rosario tungkol sa kung paano sila nagkakilala ng Hollywood action star na si Vin Diesel. Pag-alala ng aktres, na-meet siya nito noon sa Boracay at nagkakwentuhan. Pero paglilinaw niya, hindi naging sila ng inilarawan niyang gentleman at wonderful guy. Para sa DZRH TV, The Morning Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.